Mapagpalang araw po ng Sabado. Dito po tayo ngayon sa tahanan ni Ate Asong upang magdala ng mabuting balita ay sa Poimen, ang Biblia ng mga pastor. Ang Pasko, ang diwa ng Pasko ay si Jesus. Bago tayo papalaot, tayo muna ay dudulog sa Diyos upang tayo papatnubayan ng Kanyang Santong Espiritu sapagkat mabuting bagay na ipinapasa Diyos natin ang pag-aaral. Pag naluto na yan, diyan ka. Panginoon Diyos sa aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Itinik ng anak mo. Minsan pa, samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng iyong salita. Buksan ang puso at kaisipan ng bawat nakikinig at nanonood. Sapagkat mabuting bagay na kami po ay patubayan mo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa Lucas chapter 2. 1. Nang panahong iyon, iniutos ni Emperor Augusto na magkaroon ng sensus sa lahat ng nasasakupan ng imperyo ng Roma. Pansinin nyo imperyo ng Roma. 2. Ang unang sensus na ito ay ginawa noong si Cirenio, ang gobernador ng Syria. 3. Kaya tumuwi ang mga tao sa sarili nilang bayan upang magpatala. Kasi utos magpasensus sila. 4. Mula sa Nazaret, isang lungsod sa Galilea, si Jose ay pumunta sa Judea, sa Bethlehem na bayan na sinilangan ni Haring David, sapagkat siya mula sa angkan ni David. 5. Kasama rin niyang umuwi upang magpatala si Maria na kanyang magiging asawa na noon ay nagdadalang tao. Pasatin nyo magiging asawa. Hindi pa asawa. Habang sila'y nasa Bethlehem, sumapit ang oras ng panganganak ni Maria. 7. Isinilang niya ang kanyang panganay na isang lalaki. Binalot niya sa lampi ng sanggol at iniga sa isang sabsaban sapagkat wala ng lugar pa sa kanila sa bahay panuluyan. Wala na. Kaya nang dumating ang mga anak na si Maria doon sa kulungan ng mga hayop. At si Jesus naman iniga doon sa kahinan ng mga hayop. At ang ginamit kay Jesus, yung yung ginagamit na basahan doon sa mga hayop, pinakalampin. Ito po yung kasaysayan ni Jesus, yung ipinanganak siya. Ngayon, tuloy natin. 8. Doon may pastol na nasa parang at nagbabantay ng kanilang mga tupa ng gabing iyon. 9. Tumayo sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang kalwalhatian ng Panginoon. Ganun na lamang ang kanilang pagkatakot. 10. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot, ako may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Malaking kagalakan, hindi lang kagalakan, malaking kagalakan ang dala ng anghel na kanila sinasabi dito sa mga pastor topa ng gabing yahon. So, pinanganak si Jesus gabi. Usually naman, ngayon karamihan na nanganganak, puro gabi naman. Meron ding nanganganak ng araw. Tuloy tayo sa basa. Ito ang inyong palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na babalot ng lampin at naiga sa isang sabsaban. Ito yung nasa 7. Dalawang itlog. Dalawang latami. Tsaka isang
Kondi. Isinilang niya ang kanyang panganay Yung senta. na isang lalaki. Sige. Dinalot niya ng lampin ang sanggol at tiniga sa isang sabsaban sapagkat wala ng lugar Gagalawin na. para sa kanila sa bahay panuluyan. Yun. Yung nasa verse 7, ito yung sinasabi dito sa 11. Okay? Sa 11, isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Yun. Ngayon, bigyan mo nga sa 10. So, sunod, 12. Ito ang inyong palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na babalot ng lampin na nakaiga sa isang sabsaban. Sa verse 12 para yun. So, anong ginawa ng Pastor Tupa? Ayon sa salita ng anghel. Ito pa. Biglang ang sabi sa verse 15 sa dakong huli, tignan natin ang pangyayaring ito na ibinalita sa atin ng Panginoon. Yon. Yung last paragraph ng verse 15 ha, kasi nakalagay na makahalis ng mga anghel nagbalik sa langit. Ang mga pastor ay nag-usap-usap. Tayo na sa Bethlehem. Tignan natin ang pangyayaring ito na ibinalita sa atin ng Panginoon. Yung tungkol sa isinilang na nando sa kainan ng mga baboy, ng mga hayop. Doon iniga si Jesus kasi wala na silang matitirhan. Kaya dumating yung oras na mga anak na siya. Kaya ang ginawa ni Maria, yung mga basahan dong na ginagamit sa hayop, yun ang ginamit niyang pinakalampin ni Jesus. Okay? Sige, nagmamadali silang pumunta roon. At tatagpuan nila sina Maria at Jose. At naroon ang sanggol na nakaiga sa sabsaban. 17. Nang makita ng mga pastor ang sanggol, isinalaysay nila ang sinabi ng anghel tungkol dito. 18. Namanga ang lahat na nakarinig sa sinabi ng mga pastor. 19. Tinandaan ni Maria ang mga bagay nito at ito'y kanyang pinagbulay-bulayan. Sa madaling salita, kinwento nila yung sinabi ng anghel na huwag kayong matakot sapagkat meron akong dalang magandang balita sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan. Sa bayan ni David, sabi niya, isinilang ngayon ang Kristong Panginoon, ang tagapagligtas. Kinwento nila yun. Kaya itong si Maria, nilagay niya sa puso niya. Tinandaan ni Maria ang mga bagay nito at kanyang binagbulay-bulay. 20. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilahan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita ay sa sinabi sa kanila ng anghel. So, yung sinabi ng anghel na ipinanganak ngayon, ang ginawa ng mga pastor to, pinuntahan, gusto nilang makatiyak na sigurado na yung sinasabi ng anghel ay hindi mali. So, nakita nila, nandun nga yung bata ng Jesus. Yung Pasko, ang pinakadiwa ng Pasko ay si Jesus. Si Jesus. Pasko, ibig sabihin ng Christmas, Christ's birth o kapanganakan ni Jesus. Ngayon, ang sabi ng iba, bakit nyo sineselebrate ang Pasko pag 25?
ng Disyembre. Yan ay pagdiriwang ng mga pagano, pagan. Lang nabilan na doon. Tradisyon po yan, sabi nila. Ito naman ang aking masasabi. Hindi po kami nagsiselebrate ng Pasko dahil sa paganong sistema. Kasi hindi po kami mga pagano. Mananampalataya kami ni Jesus. Ang pinakadiwa ng Pasko, yung pangyayari, yung event. Ang tanong, meron bang pinanganak na batang lalaki, Jesus ang pangalan? Meron. Yun. Yun ang pinakamahalaga. Kung walang kasalanan, walang Jesus. Walang Pasko. Hindi kami nagsiselebrate dahil sa petsa, dahil sa buwan ng Disyembre. Hindi. Kung sa iba po ang kanila selebrasyon, sabi nila, malamang pinanganak si Jesus noon ng pagitan ng Marso at Abril. Kasi yung kalendaryo noon, kalahati nito, kalahati dito. April or May kanila. Yung kalahati ng April, 16 up to 30. Yung kalahati ng May, 1 to 15. Isang kalendaryo lang yun. Kaya sinasabi nila na pinag-aaralan nila, malamang sa Abril o Mayo, ipinanganak ang Yesus. Hindi Disyembre. Kasi nga daw po, pag Disyembre, malamig sa Bethlehem. Nagyeyelo. Paano pa mayroong mga pastor nagpapastol ng gabi? Hindi po pwede yun. Kailangan yung mga tupa ay nasa kulungan yan. Hindi mo pwedeng pastola sa labas kasi mamamatay, sabi nila. Hindi naman po yun ang issue. Ang issue rito, meron bang pinanganak na tagapagligtas? Yun ang pinaka-ibet Ngayon, kung sa inyo, gusto nyo mag-celebrate ng Pasko sa Abril or Mayo, dito po kayo mag-celebrate. Ewan lang natin ang sasabihin ng mga tao sa inyo. Yan. So, nakita nila yung Jesus na magdadala ng kagalakan. Bakit naman hindi ka magagalak, kaibigan? Yung ipinanganak, yun ang tutubos ng iyong kasalanan. Parang ganito lang kasimple. May utang ka sa Bombay, hindi ka nakakabayad. Tapos merong isang nagmalasakit sa iyo. Isang tao nagmalasakit, sabi niya, ito pambayad mo sa Bombay. Di ba masaya ka? Meron kang, imbis na ikaw ang magbayad sa Bombay ng utang mo, meron nagmalasakit sa iyo. May nagabot ng pera. Nalibre ka. Di ba masaya ka, kaibigan? Yun ang sinasabi ng anghel. Isinilang ngayon sa bayan ni David, Bethlehem, ang inyong tagapagligtas ang Kristong Panginoon. Lahat naman po tayo nagkasali. Kung Biblia po pagbabatayan, makasalanan talaga tayo po. Tignan niyo po Ganito ang sinasabi ni Pablo. Babasahin natin, Dito sa 1 Timoteo 1:12. Nagpapasalamat ako sa Panginoong Jesucristo na nagbigay sa akin ng lakas dahil itinuring niya akong karapat-dapat na maglingkod sa Kanya. 13. Kahit na noong una'y nilapastangan, inusigat nilait ko siya. Sa kabila nito'y nahabag sa akin ng Diyos at hindi ko nalalaman ang aking ginagawa noong ako'y hindi pa sumasampalataya. 14. Pinasagana sa akin ang kagandahang loob ng ating Panginoon at ipinagkaloob niya sa akin ang pananampalataya at pag-ibig na matatagpuan sa ating pag-isa kay Kristo Jesus. Totoo ang pahayag na ito, dapat paniwala ng lahat. Si Kristo Jesus dumating sa sanlibutan dito sa mundo upang iligtas ang mga makasalanan.
Oh. 16. Ngunit ako ang pinakamasama ay kinahabagan upang ipakita ni Kristo Jesus sa pamamagitan ko ang kanyang lubos na pagtsatsaga upang ito'y maging halimbawa sa mga sumasampalataya at mabibigyan ng buhay na walang hanggan. Kita nyo? Ako yung pinakamasama. Ibig sabihin, lahat tayo masama. Si Pablo, ang sabi niya, ako yung pinakamasama. Ibig sabihin, masama tayong mga tao. Kasi may kasalanan tayo. Kaya nga, yan ang magdadala ng malaking kagalakan. Siya yung magliligtas po sa atin sa kapahamakan. Tingnan ninyo. 1:16. Ganito po nakasulat. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatawan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa isang anak, upang ang sino man sumampalataya sa kanya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang alin? Ang bawat sasampalataya sa Panginoong Jesucristo at susunod sa Kanya, hindi po mapapahamak sa impyerno. Yun ang sinasabi ni Pablo. Mapapahamak. Anong ginawa ng Diyos? Binigay si Jesus upang siyang magdusa, maghirap sa kasalanan natin na dapat tayo po ang magbayad. Subalit binayaran na ni Jesus ang ating kasalanan. Kaya yan po sinasabi ko. Hindi ka ba nagagalak, kaibigan? Merong Jesus na nagsakripisyo, naghirap, namatay sa ibabaw ng krus. Kaya sabi ng pastor, sabi ng anghel sa mga pastor to pa, huwag kayong matakot. May dala akong magandang balita na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao sa buong mundo. Kaya kapag isa ka ng mananampalataya ni Jesus, nagagalak ka. Hindi dahil yung kasalanan mo, binayaran mo, hindi. Wala kang kakayahan magbayad, kaibigan. Wala rin tayong kaibigan. Ako, wala rin akong kakayahan magbayad ng aking utang sa Diyos. Kaya ginawa ng Diyos, pinadala si Jesus, ipinanganak naman ni Maria sa katawang laman. Kasi hindi po pwedeng ipako sa krus yung Espiritu. Kaya po nilagyan niya siya ng laman ng Diyos upang siyang maging handog sa ating mga kasalanan. Siya po naghirap, nagdusa hanggang mamatay sa ibabaw ng krus, kaibigan. Ano pang ginagawa mo? Isuko na po inyong buhay kay Jesus. Kaya ang Pasko po ay panahon ng pagbibigayan. Tayo po ang unang binigyan ng Diyos ng magandang regalo. Anong regalong binigay niya? Binigay si Jesus upang siya ang kumuha ng ating kasalanan. Tingnan natin yung sulat ni San Pedro. Dito po sa sulat ni Pedro, ganito po nakasulat, unang Pedro. Tingnan natin. Ang sabi po sa chapter 2. Masok sa e-bike. 24. Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo mamatay na sa kasalanan at mabuhay na ayon sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga sugat kayo pinagaling. Amen. Kita nyo? Yung bigat ng ating kasalanan, kaibigan, dinala ni Jesus upang siya po magdusa, mamatay sa ibabaw ng krus. Yan po pinakadiwa ng Pasko na merong isang manunubos na pinadala ng Diyos.
Kayo, kung ayaw nyo magdiwang ng Pasko, huwag kayong magdiwang. Pero, ang aking pakiusap, huwag naman kayong makikain. Ang mahirap, sinasabi nyo, walang Pasko sa inyo, pero anong ginagawa nyo? Nakikikain kayo sa mga nagdidiwang. Huwag. Huwag kayong makikikain. Manatili kayo sa inyong mga bahay kung ayaw nyo magdiwang ng Pasko. Isara nyo yung pintuan ng bahay nyo, mga bintana. Maggapo kayo 24 hours. At kinabukasan, magbukas na kayo, tapos ng Pasko. Ito po ang inyong kaibigan, kaya Brother Manny Bautista. Siya naman po si Corazon Bautista. yan. Dito po tayo sa barangay 103 o 103 Sony District 1, Tondo, Manila. Paraiso Street po ito, Paraiso, corner ng Lacson Street. Dito sa District 1, Tondo, Manila. Sana meron po kayo natutunan. Nagbabasa lang po tayo sa Biblia. Hindi tayo ng lolo ko. Binabasa ko lang po. Pwede nyo akong sundan. Kung may Biblia kayong mga. Sige po, hanggang dito na lamang. God bless us all at Merry Christmas. Bye-bye.